araw mga mamamayan at sa ating mga kapwa't Pilipino. Ako ho ay tumatayo sa inyong harapan bilang inyong Pangulo. Hindi para magbigay ng pangakong walang laman, kundi para pag-usapan ng ating sama-samang laban sa ating pinakamalaking issue ng ating lipunan, ang korupsyon. Hanggang ngayon, patuloy itong sumisira sa tiwala ng ating mamamayan sa pamahalaan. Kamakailan lamang, muling nabunyag ang isang pinakamalaking iskandalo sa flood control projects na tinaguriang ghost projects. Ayon sa Department of Financing, tinatayang umabot sa 118.5 billion ang nawaldas dahil sa pagnanakaw. At 7 katao na ho ang naaresto at marami pa pong iniimbestigahan. Hindi ho lamang ito usapin ng pera. Ang mga proyektong dapat sana'y nagproprotekta sa ating mga kababayan laban sa baha ay hindi po natapos. Kaya't libo-libong Pilipino pa rin ho ang patuloy na nagdurusa tuwing may kalamidad. Dahil dito, daang libong mamamayan ang nagtipon sa Rizal Park noong Nobyembre 2025 upang ipahayag ang kanilang galit at panawagan para sa transparency at pananagutan. Ang kanilang sigaw ay malinaw: huwag magnakaw sa kaban ng bayan, panagutin ang kurakot. Kung susuriin, hindi ho bago ang ganitong pangyayari. Sa tala ng Corruption Perceptions Index 2024, nasa ika-114 na pwesto ho ang Pilipinas mula sa 180 na bansa, na may pababang score na 33 over 100. Ipinapakita nito na ang korupsyon ay hindi lamang kasalukuyang problema, kundi isang malalim na sugat na matagal nang bumabalot sa ating lipunan. Bilang inyong Pangulo, hindi ko hahayaang manatiling sugat ang korupsyon sa ating bayan. Kaya ito ho ang aking mga maipapangakong solusyon sa inyo. Lahat ng proyekto at kontrata ay ilalagay sa isang online portal na makikita ng publiko. Ang sino mang opisyal na mapatunayang magnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi muling makakapaglingkod sa gobyerno. Ang mga maglalantad ng katiwalian ay bibigyan ng proteksyon. Sa pamamagitan ng digitalization, mas madaling makita ang daloy ng pera at mas mahirap mandaya. Ituturo sa mga paaralan ang kahalagahan at katapatan at pananagutan upang ang susunod na henerasyon ay hindi na maulit ang maling kultura. Mga kababayan, sama-sama nating gagawin ang pangarap ng Pilipinas na malinis, makatarungan at marangal. Maraming salamat po.